Hello kay ating panoorin ang sagot ng tanong ng isang reporter kay Chis Escudero na sinasabing kitang-kita na nga ang isang senador na kulay. Bakit nga ba? Totoo naman din ang sinasabi ni Chis Escudero, bakit na nang banga kay BP side lang at hindi ang sa kabilang side? Bakit hindi maging fair? Diba? Itong reporter na to, normal naman, may pagka-bias din naman. Gusto lang talaga, i-highlights lang talaga si BP Sara sa lahat. Nang ganoon. Salit nyo ng mga senador. But Tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then, yan ba yung parehong Philconsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. SP yung, SP pag hindi sumagot, dahil korte kayo, ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po? Buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya, kung sakasakali, dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yun ng Korte. What about yung House SP Sa ko? panig ng Kamara, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress, kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito? So, bakit hindi sila magko-comply? Kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. So, sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance sa order. Yun ang oral order na binigay sa impeachment court, in open court, bago kami nag-adjourn. Pero siyempre, ulitin ko decision yan ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinig kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi makomply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende ngayon sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasyahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Senator Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition
dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahong yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita. Hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung marami pag-inibig kung sakali ba, apektuhan yun? Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, good. Yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to tulad nung dati maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, iyon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag dun sa 1-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasyahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman
na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa 1-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Part, SP, sabi din yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. May mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatakel nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakal ng ethics as a Senate body? Hindi ko sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB, paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling niya. Sabi Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay na impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto din ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now? Babalik ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways.
Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Kayo na pong humusga mga kababayan ko sa inyo pong narinig na balita patungkol po sa mga pahayag ni Chis Escudero. Kung ito ba ay para sa akin napakaganda. Nagiging neutral lang siya. Wala siyang pinapanigan. Nandun lang sinundan niya ang batas na ayon po doon. Kaya wala po ni isa sa kanyang makikipagdikta. Ngayon po nakikita ko po ang kanya pong panindigan para sa bayan. +1 ka na, Chis Escudero, sa aking boto sa 2028. Pagpapatuloy mo lang yan. Alam kong makakabalik ka sa Senado. Thank you for